Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y
Good morning, Jesus! Ayan, magandang umaga po mga kapatid. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa another privilege na makasama ninyo dito sa Awit ng Pag-ibig o Awit ng Manggagawa, di ba mga kapatid? Ito po ngayon ang ating pag-uusapan, sasabihin ko na, ay tungkol po sa finances. Hindi po ibig sabihin na mag-share kami ng mga karanasan namin ay naging financial guru na kami. O naging perfect na po yung aming finances. May mga setbacks pa rin po. Pero dahil sa grasya at awa ng Diyos ay napagtatagumpayan. Pero bago po ang lahat, mag-opening prayer po muna tayo. Sige, tawagin natin si Sister Lisa. Ayan. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Diyos, Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos na pinagmumula ng lahat ng mabubuti at magagandang bagay. Kami po ay narito, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa isang napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay makasama dito sa segment na ito ng Awit ng Mga Manggagawa. Pangunahan mo kami, Panginoon, at tunay po na wala kaming magagawa kung ikaw po ay hiwalay sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang mga mami, kasama ko po dito si Sister Pass On. Tawag namin sa kanya fondly ay Mami Pass. Ayan. Opo. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon at nandito na po ulit ako at makakaharap ninyo. Magsishare ng kaunting bagay tungkol sa finances. Kahit wala po ako noon, Meron na, Mami pero Pass. tuloy-tuloy ang tulong ng Diyos. Walang patlang. Kaya thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Alam niyo ang natutunan ko po sa kay Lord? Hindi na yung walang kulang na word. Si Lord mabilis mag-replenish ng funds. Ayan, replenishment. Sa accounting yan, doon sa treasury, nakikita ko replenishment. Magaling mag-replenish si Lord when our funds are dwindling. So, ito po sila ay taga, ano pala sila, no? Taga Laguna, taga Kalawan, Laguna. Si Sister Lisa po, yung ating manggagawa, ay taga San Pablo. So, Los Baños. So, mula sa iba-ibang bayan po ng Pilipinas tayo, o ng Laguna, o ng Luzon, ayan. Kaya, sino kaya unahin nating tawagin? Yung pinakamalayo, alam mo pinakamalayo? Si Sister, ayan. Meron po kasi silang mga word, si Sister Mai, meron po silang word na kasali sila sa senyoritas, di ba? O yan. Sila po ang tinaguriang the senyoritas of Comfy. O Comfy senyoritas. Ayan, thank you Lord. Kasi, hindi ko alam, akala ko si Sister, siya lang ay exempted sa senior. Kami na po lahat ay senior. Kasi si Sister Ami, mukhang nalaman ko na nag-senior na. Pero si Sister Mai, recently lang pala nag-senior. So, thank you, Lord. So, unahin na natin yung pinakamata. Ayan. Sister Mai, ano ba yung word mo with regard sa finances na naging kalakasan, pagkadating sa halimbawa, when funds are dwindling o when there are needs na kailangan maka-cope up, ano yung naging kalakasan mo na salita ng Diyos? So, i-share mo na rin pati yung song at saka yung what's behind the word. Okay. Sige po, Sister. Okay. Thank you, Sis Nene. Ang word po na laging nasa aking puso ay ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Yan po, thank you, Lord. Babati muna po ako. Sige, sure, Sister. Gusto ko pong batiin ang aking brother husband, si Brother Ves, ang aking mga anak, at ang mami ko, ang kapatid ko na alam ko po nanonood sa Australia ngayong umagang ito. Thank you, Lord. Kamusta po kayo? Yun pong word na binigay sa akin ng ating Panginoon na ginagamit ko. Na Jeremiah 29:11. Pwede po ba magkwento ng buhat pa nung ako'y after graduation, matagal na panahon na yun, grabe. Go ahead, Sister. Mabilis naman. You have the floor and the ceiling. Right after graduation, siguro ilang months lang, nakapag-work na ako. Tapos, yung work, nag-asawa na, trabaho pa rin trabaho.
Ngayon, na-encounter ko po yung networking. Madami sa atin ang na-involved just sa networking. Doon ko po natutunan yung mag-dream building, maggawa ng dream book. Lalagay doon yung pangarap mo. Mga anak mo, magkaroon ng educational plan, house and lot, at saka yung abroad. Lahat ng yon nakasulat doon. Pero hindi po ako ganun pa kay Lord kasi kagagraduate ko lang. Tapos nagwo-work pa rin. Parang at the same time, may part-time tapos nagwo-work pa rin. So talagang puro trabaho ang aking, kumbaga, sa salitang mundo, ginagawa. Okay. Ang kasama ng pamilya ko kasi nagbi-build pa lang kami ng family. Ngayon, hindi po ako naging successful sa networking. Pero alam niyo po, lahat po ng sinulat ko doon sa dream book, binigay ni Lord. Thank you, Lord. Talaga, kahit wala pa akong yung talagang malalim na relasyon sa ating Panginoon, binigay po niya lahat. Pati nga yung telepono, yung dati kasi wala kaming landline eh. Yung binigay ni Lord, yung PLDT line. Ngayon, mas lalo na po nung lumipas ng panahon na biglang, through networking din po, nakilala ko yung isa nating sister na taga San Pablo, si Sister Merly Sobrevilla, na siya yung aking ini-invite sana doon sa networking business na yon. Ang sipag ko po, kasi nagwo-work na ako sa office, meron pa akong part-time na networking. Siya yung aking ini-invite, pero thank you Lord dahil imbis na siya ma-invite ko sa business na yon, ako yung na-invite niya dito sa Comfy. Pareho rin kasi yun yung sa networking sa bahay, papakita mo yung business. Ito naman, siya naman napupunta sa amin para ipakita ang salita ni Lord. So, doon, ang Panginoon ay unti-unti na kumilos sa aming pamilya. Ang prayer meeting po namin sa bahay, pagka po kami nagpapakain ng workers, kasi nakikitira lang nagre-rent kami doon sa bahay nung tita ni Ves, ng husband ko. Isa pa lang anak ko noon. Ang pinapakain pa lang namin, galing sa bakery na yung mga kalihim, mga ganyan. Tapos, sabi nung landlady, napunta na ako sa landlady, sabi ng landlady, itataas ko na yung rent ng bahay niyo, ha. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Kasi kay Lord na ako. Nagulat siya. Kasi mababa lang kasi since tita nga ni Vision, napakaliit lang kasi nung rental, nung bahay. Hindi kami nagpupursige na bumili ng sariling bahay. Pero si Lord, ang sabi nung landlady, sabi niya, ay, hindi ko na lang itataas para wag daw kami umalis. Kaya lang, napaalis na rin kami at nakapagpatayo na rin kami ng bahay. Yun ay, ang alam ko si Lord na ang kumikilos sa aming buhay dahil tuloy-tuloy, mga anak ko nga may scholarship. May tita si Ves na nagbigay sa amin ng scholarship fund. Nagbigay siya ng pantulong sa amin kasi anak ko, siya nag-aaral sa Lasal, sa Santa Rosa, Binyan. At hanggang sa makatapos sa aking mga anak. At thank you, Lord, dahil meron na po, binigay na po ni Lord sa amin lahat ng pangangailangan namin. Although, hindi yung lahat yun ay yung ganong kabilis. Siyempre, yung hard work din po, tsaka naglo-loan din kami, sis. Pero araw-araw pinagpe-pray over namin na Lord, tulungan niyo po kami. Pati po pagka meron kaming ginagawang, halimbawa, may ginagawang bahay, Lord, kayo po ang manguna. Lagi namin pinagpe-pray lahat ng aming pangangailangan. Dahil lahat po ng ating pangangailangan ay kailangan po natin ilalapit lagi sa ating Panginoon at si Lord na ang maglilid sa atin. Pwede mag-cut? Ano pong nangyari pagkatapos, sister? So, hindi kasi ako
Sorry po, kasi po phlegmatic po ako. Hindi po ako yung mahilig magsalita na magsalita. Kaya po, sorry kay Lord. It's Ano all right, pang tanong, sister. sis? Ang itatanong ko Anong naman... continuation? Oo, ang itatanong ko namang kasunod, sister, Mami Paz, pwede ka rin magtanong sa kanya, yung kung anong kanta ng ating kanta? community ang nagbigay tibay pa dyan sa iyong Jeremiah 29:11. Mhm. Yan. Ito po yung bagong kakanta. Kasi nakita ko parang wala kang crisis, Tuloy-tuloy yung sister, pagpapala. no? Thank you, Parang Lord, yun sa nga, oo, siya pagpapala. tuloy-tuloy, walang parang walang interference. Ito po ang magandang awit ibinigay sa akin ni Lord. Tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Mga pangako niya. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng nais niya'y magaganap. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Wow! Praise God, no? Ang galing. Thank you, Lord. No, mukhang gaya ng nasabi ko, si Sister Mai, wala siyang interference sa kanyang buhay, no? Na, yung parang wala siyang crisis, para lang. Meron Oo. Pero yung parang negligible na marahil, dahil sa iyo nga, yung gaya ng inawit na niya kay Lord, no? Na tuloy-tuloy ang biyaya. Ang totoo naman talaga, 24/7 ang biyaya ng Diyos. Hindi natin, we will never be able to exhaust the grace, no? Yung biyaya na yan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nakita ko dito sa Mami Paz, kung may masasabi din po kayo. Ang masasabi ko lang, pareho ang ating life verse, Jeremiah 29:11. Kahit na puro hirap yung dinanas ko, hindi ako nagbabago sa paniniwala na aayusin ng Diyos ang aking mga problema. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. O, si Sister Ami naman, tanungin naman natin siya, no? Nearby town din siya, ano? Alam niyo po, lahat kami dito may konting daga. Ang sabi ko nga, pag dinadaga, kasi po walang pusa, nahuhuli. Kaya, pero alam nyo, yung konting kaba, it's good for us so that we will totally trust God. Sabi nga ng kanta, maniwala, magtiwala. Hindi lang just believe, but to trust God, no? Ayan. Trusting is sometimes very hard, pero as the Lord reveals Himself, pag nag-reveal na si Lord kung sino siya, ay, dapat nga pala siyang pagtiwalaan dahil siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. So, Sister Ami, i-share niyo naman po sa amin ang inyong life verse at ang anong nakapaloob dito at pati yung inyong kanta. Thank you, Lord po, Sister Nene.
Ako naman po, yun pong sa akin, nun pong maliliit pa po yung mga anak ko noon, maganda po yung trabaho ni Brother Johnny nasa San Miguel Corporation. Yung pong nag-aral na, ang akin po pala munang life verse ay sa John 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ayun po, yun pong buhay namin noon. Nung nag-aaral na po sila, okay pa po, nung elementary, nung nag-high school na po, kasi po sunod-sunod po sila silang 5 na aking mga anak noon. Kaya po medyo nahirapan po kami. Talagang hindi medyo, talagang totoo pong hirap na hirap ang buhay po namin noon. Pag ako po may kapirasong tindahan, ayun po doon na po, kasi po nagkataon na nagsarado ang San Miguel Corporation ng sa Calauan, medyo si Brother Johnny po na-assign sa ibang lugar. Pero po noon, dadalhin na siya ng Mindanao. Hindi na po siya pumayag. Ayaw po niyang mapalayo sa amin noon. Kaya po medyo nahirapan po yung buhay namin nung nag-aaral yung mga anak namin. Yung pong tindahan ko, pag meron po akong Bombay, meron po akong yung pong 5-6, inaamin ko po yun. Di ko po ikinahihiya yung pag-utang-utang ko noon dahil talaga pong kailangan ng aking mga anak na nagsisipag-aral noon, lalo na po nung nag-college na silang lahat. Pero thank you Lord po, yun pong isang anak ko, high school po, si Kring Kring, dahil po siya ay lagi po siyang first honor noon, simula po kinder, hanggang nag-graduate po siya ng high school. Wala po kaming tuition sa kanya. Yun po, isa na po din yun sa pagpapala ni Lord sa amin dahil yung isang yun. Tapos 4 po silang nag-aaral noon sa Liceo de Calauan. Siya nga po, libre po yung isa. Kaya ako po talagang, noon pong nakilala ko po si Lord, maliliit pa po sila. Ang pinanggalingan po ng aming nung salita sa amin ng Diyos ay nagmula po sa Alanggilan family. Kinda Sister Belen po yun nanggaling. Ako po nung umpisa, uma-attend lang. Hindi ko po, lang po. Tapos si Brother Johnny, nasa kwarto lang po siya nakikinig. Pero hindi ko po alam kung ba't ko siya nakasama na din na basta umupo na din po siya sa prayer meeting namin noon. Tapos noon po nga, yun, tutuloy ko po, medyo ang gulo ng aking. Pero talaga pong thank you Lord po talaga, iba ang nasa Panginoon. Kasi po noon, kahit na po talaga kami bat-bat ng mga utang, talagang may mga blessing pa din pong mga na ibinibigay sa amin sa Lord. Katulad nga po no, ang isa kong anak nga po ay walang tuition noon. Pero talagang napakabait talaga ni Lord sa amin dahil po talagang manatili lang po talaga sa Kanya at huwag aalis. Ano man pong pagsubok ang dumating sa aming buhay noon, sa financial, syempre, lalo na, talaga pong sasabihin ng aking ina, attend ka pa ng attendee yan, wala ka nang pamasahe. Sabi ko, si Lord ang magbibigay sa akin ng pamasahe. Pero alam niyo po, pagdating ko sa fellowship, talaga lang yung puso mo, ibigay mo kay Lord. Pagdating ko doon, may magbibigay na po ng pamasahe sa akin pa uwi. Tapos ayun po, pagdating ko, problema na naman po kasi babaunin uli ng aking mga anak. Pero talaga pong napakabait talaga ng Panginoon. Inahon po kami sa kahirapan ni Lord. Yun po yung short na lang kasi po masyado pong mahaba yung aming buhay na pamilya. Pero talaga ngayon po, grasya at awa po ni Lord, nakatapos po yung 4 po kasi po yung mami ni Alex, ayun po lang ang nag-sacrifice talaga. Yung anak kong yung babae na talagang tumulong sa pero siyempre si Lord po, hindi na po siya pumasok ng college, yung isa kong anak na yon. Pero ngayon po, maganda na po yung buhay din nila. Lahat po silang 5, may mga pamilya na po at may kanya-kanya na po silang mga tahanan at hindi na po sila sa amin nakapisan. Lahat po sila ay grasya at awa ng Panginoon ay meron na po silang kanilang pamilya at kanilang mga bahay at magaganda na rin po ang trabaho ng aking mga anak.
Kaya po talagang kahit na po anong pagsubok yung dumating sa aming buhay, manatili lang po talaga kay Lord at huwag aalis. Yan po yung sikreto ng nasa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Lahat ng papuri kay Lord lamang. At ito po yung awit ko kay Lord. Kamangha-mangha. Hindi ako mangangamba. Hindi pala. Sorry po. Live. Ay, teka, babatiin ko muna pala ang aking mga anak at mga apo, ang 12 kong apo. Binabati ko silang lahat at ang aking 5 anak at 5 manugang. Thank you, Lord. Nandito ako sa GMJ. Thank you, Lord. Sa awit ng pag-ibig. Awit ng manggagawa. Hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay, pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pagkat ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa iyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob ko sa'yo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Thank you, Lord. Praise God. Alam mo ba, Sister Ami, yan yung salitang nakita ko sa gilid ng jeep nung there was a time in my worker's life na gusto ko na throw in the towel na ako. Parang ayaw ko na. Ayaw ganon. Biro mo, sa dami naman, naglalakad ako sa Espanya. Bumalandra sa akin sa gilid ng jeep. If you remain in me. Naku, sabi ko, Lord, ba't ganyan ka? Napakamot ako ng ulo kasi gusto ko na ngang private life na lang, intindihin yung anak ko. Kasi wala ako lagi sa time ng pangangailangan ng anak ko. Yan ang salita ng Diyos na binigay, if you remain in me. Napakaano niyan sobrang powerful. You can ask, biro mo yung word na anything. As in anything, Lord. Naku talaga namang,
sa bagay, alam naman talaga ni Lord ng mga pangangailangan natin. And thank you, Lord. Yung nga, yung anak ko, nagkaasawa na rin. At yung nga, praise the Lord, hindi naman talaga nagkulang si Lord. Yung nga, bibiroan namin noon na yung paano yan, yung anak, hindi makakapag-aral. Yung sila, sabi ko, mabuti kayo, may asawa. Ako walang asawa. Ganun lagi yung ano ko, yung punchline ko. Pero si Lord, no, wala naman pala yan sa may asawa, walang asawa. Ang pinanggagalingan ng biyaya ay yung ating Diyos. Ayan. Amen po. Pero bago ang lahat, bago dito kay Sister, si Mami Paz naman ang tanungin natin. Hindi, may tatanong ako kay Sister sige, sige, Ami. sige. Naalala mo yung nagpupunta ako sa inyo? Opo. Oo. Sa bahay niyo mismo Opo. yun. Tsaka nagpupunta pa Sister Vicky. At Opo, saka Sister Belen po. Opo. Thank you, Lord. Akala ko hindi mo na Oh, maalala. naalala po. At saka naalala ko yung hinuli yung mayor doon. Opo. Nandun ako. Oo. Kaya naalala ko talaga yung Kalawan. Thank you, Lord. Memorable sa akin ang Kalawan. Okay. Kasi takot na takot ako. Ang daming sundalo. Yung pala merong hinuhuli. Thank you, Lord. Nagtatanong mo na eh. Itatanong ko po sa inyo kasi kagaya natin, tayo may mga, yung tungkol sa, meron din po ba kayong word na pinanghahawakan? Kasi, alam niyo, natutuwa ako dito kay Mami Paz, yung pinagpipray naming anak niya, ay nakakatuwa. Sabi ko nga, yung strange anak niya. Pero ngayon, hindi na sila strange, no? Nagpapadala na sa kanya ngayon. Kaya praise God. It takes only that her husband should die para mangyari yon. Pero ang galing ni Lord, no? Yung pamamaraan niya, hindi natin alam kung siya, his ways are really indeed different from our ways. So, Mami Paz. Share ko lang yung anak ko na may bahay siya dito sa Mendez, pero nagtatrabaho siya sa States at saka pauwi-uwi lang. Mga ilang years na hindi kami nagkikita, hindi ako kinikibo. Pray lang ako ng pray. Sabi ko, siguro naman, Lord, hindi ako mawawala sa mundo na hindi ako kinakausap ng anak ko. Pero alam niyo, nung mamatay ang daddy niya, glory to God, nagkita kami. Hindi ako umiyak na namatay ang daddy nila. Umiyak ako dahil dumating silang mag-asawa. Tunay na nagsimula ng aming pagbabatian. At nga, 2 months na pinapadalhan niya ako ng pang-grocery. Imagine, pero ayaw ipahawak sa akin yung pera dahil ibibigay ko din sa iba kong anak. Wala magulang tayo, di ba? Kung sinong nangangailangan, ibibigay mo buhay mo man ang kailangan, ibibigay mo talaga. Ganon tayong magulang. At hindi nila maintindihan dahil wala pa silang anak na maghihirap. Thank you, Lord. Ano naman po ang word ninyo, Mami Paz, pagdating sa finances? Sa 1 Timothy 6 verse 10, the love of money. Sabi nga, for the love of money is the root of all evil, all kinds of evil. The people who are eager for money have wandered from their faith and pierced themselves with many grief. Totoo yun na ang pagmamahal sa pera ay talagang magdudulot sa iyo ng kapighatian. Dahil ganun ako nung araw Walang-wala kami, nagsimula kami, walang-wala. Pero nung magkapera ang asawa ko, malakas kumita asawa ko. Grabe kung kumulekta yun, 10 milyon, mga ganyan. Barya lang sa kanya yun. Alam nyo, doon ako natuto na nagbago ang aking ugali. Sumama ang aking, hindi ko napansin yun. Pinakita ng Diyos sa akin nung nakilala ko ang Panginoon. Sumama ang ugali ko dahil yumabang na ako. Ang tingin ko sa iba, napakaliit. Ako lang ang may pera Ngayon, natuto din ako magsugal. Kahit tahan mo ko dadalhin sugalan, sasama ako sa iyo. Kasi yung asawa ko, gusto niya rin ginagawa ko, kasi para hindi ko makita yung pambababae niya. Kaya gano'n ang buhay namin, napakasaklap. Kaya thank you Lord talaga, gumawa ang paraan ng Diyos. Nung wala pa ako sa ganitong gawain, sabi ko, sa isip ko, totoo kayang may Diyos? Nagsisimba naman ako sa Katoliko.
may mga kaibigan ako na nagba-Bible. Pero sabi ko, ano lang yan, pagpalipas oras lang yung Bible na yan. Hindi ako naniniwala dyan. Pero nung time na sobrang bagsak na bagsak ako, nagpakita ang Diyos sa akin sa pamamaraan ng isang kaibigan. Dinala niya ako sa ganitong gawain. At thank you, Lord. Mula noon hanggang ngayon, andito pa rin ako. But thank you, Lord. Amen. Yung awit mo naman, Mami, pass. Thank you, Lord. Ang buhay kong ito. Ang buhay kong ito. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya. Ang buhay kong ito'y puno ng pag-asa sa'yo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y may awit, may laya, umibig pagkat ikaw, Jesus, ang tangi kong mahal. Tunay at wala kang kapantay, liwanag ng buhay, aking gabay araw-araw. Praise God. Thank you, Lord. Ano? Ang money po, mga kapatid, is amoral. So it's neither bad or good. Kaya lang, ang sabi nga ng Word of God, the love of money. Maraming nagsasabi money, sabi niya, is the root. It's not po money. The love of money. Kaya nga, ang sabi doon, marami ang napahamak. Kasi, ang nakakalungkot nga pong senaryo, di ba, sa mundo, kung sino pa yung affluent na sila when it comes to money matters, ay siya pang naghahangad pa ng mas marami pa. At ang nakakalungkot, hino-hoard pa nila. Let's say may mga products sila. Pero alam niyo mga kapatid, ang hindi nila alam, they cannot bring anything. Kahit na, sabi nga, gintong ipin mo, maiiwan din eh. Nanay ko may ginto eh. Nung hinukay namin eh, andun naiwan doon. So, hindi nadadala yung mga material things. Kahit na, ang ano pa, di ba? May mga aircon na mga tomb, di ba? Sabi ko, wow, grabe, no? May aircon na mga tomb. Eh, hindi naman naiinitan o na nilalamig yung mga patay. Patay na nga, ano pa, what else? Kaya, mamaya po i-wrap up ko kung anong lesson po ang mga kukuha natin. Pagdating kasi ako din po, akala ko wala na akong financial setback, pero meron po pala. Pero bago po yon, tatawagin ko po ang isang kamanggagawa, Sister Lisa. No? Medyo nakasakay kami sa isang barko. Kaya lang, ayaw namin kasi sumakay doon ng matagal. Kaya talaga nagdasal kami na alisin kami ni Lord sa barko na yon. So, yun. Bangka lang. Pero barko, no? Barko talaga kasi medyo malaki po, kaya barko. Kaya salamat sa Diyos. Pero bago po ang lahat, babati muna po tayo sa mga may kaarawan. Ayan. Sino ba ikaw na, Sister Lisa. Basahin mo kasi. Ang mga may birthday. Ayan. September 9. Alam niyo po ba kung sino? Ang akin pong katabi. Ay, praise Si God. Sister Nene, 68 ang na po. birthday. Yan, Sister Josephine Banwa. Sister Jessa Evangelio, Sis Grace Ramos, Sis Nida Ugalde, Brother June Ilagan, and Brother Fritz Amir Orias. Happy birthday sa inyong lahat. Enjoy your day.
happy, 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 happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Yan. Enjoy your day, mga kapatid. No? Ako rin po. Alam nyo, ano pala, natuto ako kay Lord kasi parang mayroon akong ine-expect na something that will happen on that day. No? Alam ko naman, every day is a good day with the Lord. Pero that day, kasi dati, nagkakasakit ako bago mag-birthday. Pero ayoko nang paniwalaan yon, ano? Pero, kasi nga nagkasakit nga ako. Masyadong long disease talaga, no? Oo, sobra na nga eh. Pero salamat naman talaga. Napakagaling talaga ng Diyos natin. It's beyond the words, magaling, mabait, no? Ang masasabi natin sa ating Diyos, how He works in our lives, if we are just willing, no, to allow Him to work through us, with us, and in us. So, without much ado, tawagin natin itong kasama ko sa barko. Hindi naman ho kami tumalon. Kaya lang, ang galing ni Lord, pinadalhan kami ng salbabita. Kaya, si Sister, Lisa, magsasabi kung paano siya, sinalba ni Lord dun sa kanyang predicament din. Yan. Thank you, Lord po. Ako po si Sister Lisa from San Pablo City. Ang akin pong word ay sa Hebrews 13, 5 and 6. Keep yourselves free from the love of money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never leave you nor forsake you. Jesus is the same. Andiyan nakalagay din. Nawala. It's okay. So, keep yourselves away, free from the love of money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never leave you nor forsake you. Ano nga yun, Mama? 13, 5 and 6. Sa ulo ko yun. Stay away from the love of money. Ayan. Sabi niya. Ayan. That is why we can say, the Lord is my helper. The Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? So, yun po yung aking pinanghawakan nung ako po ay, kasi nung mapapunta po ako dito kay Lord, ako po baon sa utang. Kasi po ako po ay, nagnegosyo po kami. Ako po ay nurse, pero ako po ay nagtrabaho for 4 years after makakuha ng board exam, makagraduate. Nung ako po ay mag-asawa, pinaalis po ako ng asawa ko sa trabaho kasi nga, siyempre yung gabi, may panggabi. So, kami daw ay magnegosyo kasi since sila naman po talaga ay mga negosyante. So, tumigil po ako. Doon na po naman nag-umpisa ang aking kalbaryo doon po sa pagtitinda. Kasi hindi ko naman po talaga linya. Hindi ko linya ang magnegosyo. So, yun na po nga ang nangyari na ako po ay, ang nagdala po sa akin, kinuha na po ni Lord yung nagdala sa akin. So, ako po yung nagpapasalamat kay Lord. Kasi nung pong, alam niyo po ba na ako'y kagampan doon sa aking panglima? Ako po'y buntis na buntis, ako po'y tag-umanak. Ako po'y nagpunta sa tinawag po ako sa court. That time po, si Sister Paz at saka si Brother Pat ang assign sa San Pablo. So, nakilala ko po siya doon kina Sister Choli, kung may makakaalala po kay Sister Choli. So, siya po yung naging prayer partner ko. So, one time po na ako yung pupunta sa Kapitolyo, pumunta po ako sa kanya, tumawag po ako. Sabi ko ay, Sister Ami, pa-pray naman po ako. So, ipinag-pray niya ako. Tapos sabi niya sa akin,
magkumuha ka ng Bible, tapos humingi ka ng word kay Lord. At ito po yung ibinigay nga sa akin ng ating Panginoon. Alam niyo po talaga, pinanghawakan ko po yung sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Na nung dumating po ako doon sa court, alam niyo po bang nag-alisan ng lahat ang tao? Ako na lang po ang natira, tsaka po yung judge. Sabi sa akin, anong ginagawa mo dito? Ay buntis na buntis ka. Sabi ko, hindi pa po dumarating yung naghabla sa akin, sabi kong gayaan. Sabi niya, di wala ka ng kaso. Sabi niya, di wala ka ng kaso. Sabi ganyan. So, alam niyo po, nung dumating yung naghabla sa akin, paalis na po ako. Sabi nung judge, hindi na mahahabol. So, yun po yung unang-unang ipinakita sa akin ni Lord na bagong-bago po ako noon, bagong-bago po talaga ako, na ganun pala talaga siya kabuti. And then, awat grasya po ng ating Panginoon, unti-unti pong nakabangon. Nakabangon po kami hanggang sa mga anak nga namin ay nag-college. Kasi po ang ano ko ay, kayayaman po yung 6. 6 po yun. So, sunod-sunod po yung 4 na nag-college. Na nung mag-college po, ay wala po talaga kaming pera. Ang ginawa po ng asawa ko, isinanda yung aming kapiranggot na lote. So, kanya lamang isinanda ng halagang 50,000. Ang nakakatuwa po, ang aking anak na panganay, glory to God po, natanggap po siya sa UP. So, konting-konti lang po ang kanyang, kasi that time, napakaliit lang naman po ng tuition. And then nga, yung aking pangalawa, doon na lang siya pumasok sa, nagbukas po ang isang state university sa San Pablo. So, doon lang. Tapos yun pong aking pangatlo, ito po yung naging problema ko, yung pangatlo ko. Ayaw po niyang pumasok nang hindi nursing ang kukunin. Sabi ko, anak, hindi natin kaya ang nursing. Pero sabi niya, wag na lang akong pumasok. Ang kulit din naman. Pero alam niyo po, ang sabi ko, kita'y pupunta sa eskwelahan, si Lord ang mag-enroll sa'yo kahit wala tayong dalang pera. At alam niyo po, pagdating namin doon sa school, may nakalagay pong word, trust in the Lord with all your heart. Wow. Sabi ko, anak, papasok ka, sabi ko ganyan. At yun na nga po, may nagsama po sa akin, may pinuntahan po kami. At alam niyo po, ako talagang tuwan-tuwa kay Lord na hindi naman po kami close. Hindi po niya ako ganoon kakilala. Pero alam niyo po ba, tinanong ako kung ano ang aking, kung saan ako pupunta. Hanggang sa dumako po kami doon sa enrollment. Alam niyo po, nagbukas lang po siya ng kanyang drawer. Inabutan po ako nung kailangan ko kung magkano para po maka-enroll ang aking anak. So, thank you Lord po. Ngayon po, isa na lang po ang aking nag-aaral at ngayon pong pasokang ito ay 4th year college na. Pero hindi po doon natapos. Kasi alam niyo po yung nahirati kang may pera. Kaso dumating po ang pandemic. Nung dumating po ang pandemic, nagkaroon na po ako ng napakalaking problema. Kasi po, sunod-sunod po ang aking credit card, si Judith at si Jonah. Ayan po, dumating na sila. So, hindi ko alam kung saan talaga ako kukuha, paano ako magbabayad. Pero alam niyo po, nakakatuwa si Lord. Nakahalata yung aking mga anak. Sabi ng aking mga anak, Hoy, Mami, ikaw bagay may bayarin? Sabi ko, oo. Meron. Sabi kong ganan. Alam niyo po, sila po ang tumulong sa akin para, lumiit. At ang grasya po doon ng Diyos, isipin niyo kung gaano kabuti ang Diyos sa aming pamilya. Alam niyo po mga anak ko nagbabayad ngayon lahat po ng aking mga credit cards, ng aking mga due date. Praise God. So, talaga pong walang imposible sa ating Panginoon. Basta, lagi ko po sinasabi sa Kanya, pag po ako'y may problema, hindi lang po sa pera ang problema. Kasi alam naman po natin na lahat tayo ay subject pa sa maraming mga pagsubok ng buhay. Lagi ko lang pong ibinabalik sa Kanya, Lord, ang word mo sa akin, sabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, hindi ako matatakot kasi ikaw ang aking help. So,
Salamat po ng maraming sa Panginoon na talaga pong ang Diyos ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Lalo tigit sa kanyang mga anak na wala pong ibang inaasahan kundi tanging siya po lamang. Maraming salamat po. Thank you. Uy, hindi ka pa ano. Ano yung kanta mo dyan? Di ba? May kanta ka dyan? Yan. Akma po sa word na binigay sa kanya. Katuwa yung mga word natin. Akma yung kanta. No? Praise the Lord. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo binabayaan. O pangbuti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aklanman di ka nagkulang, kailanman di mo binabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon. Praise God. Totoo pong hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kaya naalala ko rin yung aking word, no, sister. Pero pala tayong nurse. Alam nyo, marami pong nagtatanong sa akin, ba't daw ako during our times? Di ba, maladi lang pumunta sa Amerika. Ano lang, ang CGFNS noon ay $20 lang yata o $18 lang. Nung time na yon ng late 70s, no? Pero alam nyo, hindi ho talaga ako naengganyo. Kasi ang una nakita ko, yung malalaking Amerikano, ang payat-payat ko pa noon eh. Pareho tayo. Sabi ko, ay, biro mo, itutulak ko silang gano'n. Magti-turn to sides akong gano'n kalalaki, mga 6-footer. Sabi ko, wag na nga. Sabi kong gano'n. Baka maging sabi ko, una pa ako maging pasyente doon sa pasyente ko. Actually po, hindi ko po gusto talaga ang nursing. Pero kinaladkad ako ng nanay ko sa nursing school. Kasi sabi niya, para may mag-alaga sa kanya. Noon, mura pa naman talaga ang tuition. 50 pesos lang yata per unit. So, ganun lang. So, namatay naman po ang nanay ko bago pa ako yung nakapasok sa nursing school kasi noon may pre-nursing pa. Kaya ko po sinasabi ito kasi nung namatay siya,
Alam niyo bang 1 year po ako na-depress? Siyempre noon hindi pa tinatawag na depression yun kasi nagkasakit ako ng rheumatic heart disease yun. Pero alam niyo talaga mabait si Lord. Yung nursing school, ang sabi sa akin, need not enroll, may attend classes. Pinadala na akong telegrama. So wala na akong choice nung the next year na nung tinanong ko kung pwede pa yung aking yung entrance exam. Hindi na nakapasok. So in short, take 1 naman sa board exams. Eh di syempre, gano'n na, puntahan na kung saan-saan. Yung nakakatawa, yung mga kaklase ko, most of them ay nasa Amerika, nasa Europe. Tapos nung nagkita-kita kami, dahil syempre, Inglesera si sister niyo. Alam niya, tanong nila sa akin, sabi niya, Wangski kasi ang tawag, saang state ka na ng Amerika? Sabi ko, honestly, I have never been to America. Only in the state of my dreams. Kasi ngayon nga, bakit ako pupunta sa Amerika? Sabi ko gano'n, hindi talaga sa akin lucrative. And the fact that I do not really like nursing. Nagustuhan ko lang po ang nursing nung nakita ko yung mga pasyente na kailangan nila. At tapos in short po, alam niyo, nag-work ako sa isang insurance company na nag-hire lahat ay nurses. Yung Manila Bankers, di ba may general agency pa siya, maganda pa yung Manila Bankers noon. So in short po, doon ko nakilala si Lord. Ang nakakalungkot lang, pag Friday, may Friday sickness, nagiinuman kami. So, parang something is not right. Until na, ito si Sister Sally, nakilala ko sa palengke ng Guadalupe, doon ako nagtitinda ng Manila Bankers. Ayan, to cut it short, At syempre, inalok ko siya ng insurance. Yun. Tapos yung nagkaroon ng, to cut the story short, nagkaroon ng prayer meeting sa Guadalupe, yun, sama-sama. Pero bago pa nagka-prayer meeting, nagkaroon na kami ng Seeking Heart ni Tasali. Naghanap kami doon sa Manila Garden, nagpunta kami. Si Lord pala din, nilalagay sa'yo yung that we will seek Him, with all our hearts. So, nag-seek. And then, to short, nasa kompi na nga, at nagtatrabaho pa rin pa ako, mga 2 years yon. Alam nyo, pag sinasabi ni Sister Ligaya, itong batang to papakinabangan. Tapos ang akala ko pag mumongha, kasi si Sister Sally, may kapatid siyang mongha. Alam niyo ba, sumasama ako pag pumupunta doon. One time, nagpunta ako mag-isa lang, Tapos tinanong ko sila, ano bang ginagawa? Sabi nila, if you can stand 1 hour watching us, na nag-worship kay Lord, then we will take you in kasi may isa daw mongha dadalhin sa Cebu. So nung tinanong nila ako sabi ko, I'm a single parent. Sabi nila, will somebody adopt your daughter? Sabi ko, yes. I have a brothers na gano'n. In short, Sabi niya, sige. After makapasa daw ako doon, ma-stand ko. Alam niyo ba, 1 oras nagbe-praise and worship sila, nagtatangs. Parang tangs yung, the Lord is my shepherd. Ganon, nagsisinging in the spirit sila. Nakatagal ako. Sabi nila, you come back, May yun ako nagpunta, balik ka next month. Pero una akong tinawag ni Lord dito sa Comfy, sa book ministry nga. At ang word na binigay niya sa akin ay sa Matthew 16, verse 26, that says, what profit a man if he gains the whole world and suffer the loss of his soul? At saka sa Matthew 6:24, that says, you cannot serve 2 masters at the same time. You will love one and hate the other. Nakita ko sa clouds, sabi, you will love your work and hate God. Sabi ko, no Lord, I cannot hate you. You were the one who gave me life. Kaya sabi niya sa akin, mag-serve ka sa akin. Yun na, sa book ministry po muna ako. Enjoy naman ako kasi I love reading. Sabi ko, ito po magandang libro, At noon, pagka may offering po, bibili na kami libro kasi noon 20 pesos, 30 pesos lang yung mga paperbound. Ngayon ko po na-realize, so everything before was Rosie and Co. Si Until yan, si credit card. Very tempting, Kasi for 3 months, magbabayad ka, 0 interest. Until nag-COVID. Ayan, hindi na makabayad. Pero alam ko, ito lang ang aking kinuha kung bakit naman nag-aalok sila ng yung parang cash advance na siyempre ang kausap mo, Emmanuel ang pangalan, tapos Joy pa ang pangalan. O di siyempre sabi mo, si Lord na ito, Emmanuel ang pangalan ng kausap mo. So alam nyo, yan ang mali natin mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya wag tayo yung maniwala sa pantaha. Alam niyo ba yung sa pantaha, malalim na Tagalog? Yung parang, lang natin, intuition, Huwag tayo mabuhay dyan sa intuition, lalo na tayo mga babae. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. So, ngayon, in short, hindi na nakabayad nga. Pero alam nyo, ang una kong, after the COVID, siyempre nagsisingilan na, ang una kong sinalat po ay yung puso ko.
Kasi sabi ni Lord, cast all your cares upon me for I care for you. Eh naalala ko po ang mami, pag may problema, sabi niya, binabaton na daw kay Lord. Ako naman, ginawa ko rin, ginaya ko siya. Sabi ko, Lord, hindi ko to kaya. Hindi sasabog yung utak ko pag mag-isip ako. Binigay ko kay Lord, Lord, bahala na po kayo dyan. Matutulog po ako kasi hindi ko po kaya isipin yan. Hindi ko talaga kaya. Ayaw ko ngang mag-isip. So, hindi ko kaya. Binigay ko kay Lord. Alam nyo, thank you, Lord. May mga tumawag na mga ahente. Sabi, ganito lang ang babayaran. O di, sabi ko, hanggang for life ko na babayaran, ganun lang. Alam nyo, babayaran ko lang, less than 1,000. Tapos yung isa, yung video lang makulit na, yung nga, nung isang araw, ay tumawag. Nag-intimidate na talaga. Sabi niya, ma'am, pag hindi kayo nagbayad ng ganito, magpapile kami ng civil suit. Kasi pag tumatawag, hindi, sabi ko, Iha, di ba ang courtesy sa phone, you will identify yourself para alam ko kung sino ang kausap ko. Eh, hindi niya sinasabi. Sabi ko, siyempre, sabi ko, Iha, hindi ko laging hawak yung cellphone ko. Sabi ko gano'n sa kanya. So, marami siyang sinasabi. Sabi ko, Iha, pasensya ka na, ibababa ko na ang phone kasi hindi ka talaga magandang kausap. Binaba ko ang phone. Tapos nag-SMS ako. Kung magpa-file ka ng civil suit, sabi kong ganyan. Ako naman, magpa-file ng intimidation and harassment. Yun. Hindi na sumagot. So, thank you. Thank you, Lord, no? Padala sila ng sulat. Ini-intimidate lang naman nila tayo actually. Pero mas maganda na pong kausapin natin talaga yung sa opisina. Kaya ako, I'm led na pumunta na talaga sa opisina, no? Kasi in-auto-debit na nila yung aking, yung nilamsam ko na pensyon, na auto-debit nila. Akala ko nga na-scam ako, pero hindi po pala. So, anong lesson ang matututunan natin dito, mga kapatid? Una, yung ganap. Ibig sabihin, ganap na pagtitiwala sa Diyos. Magtiwala, sabi nga, manampalataya, no? Pangalawa, that wala tayo, no one can have anything unless God gives it to Him. And tapos number 3, yung naniniwala ako dun sa Psalm 127 that the Lord provides for those He loves while they are asleep. So si Lord, alam na niya ang kailangan natin kasi tapos na siya sa future nandun na siya. So yung mga pangangailangan natin, salamat na lang may second chances. No? Ako ang una ko pong ginawa, nung nangyari yun, humingi talaga ng tawad kay Lord. Kasi ito sa mistake, no? Nag-presume po ako na God will provide. Nag-pandemic nga. So, hindi ko na nakita yung provision nga na dating inaasahan ko. Kaya mas maganda po talaga umasa sa Diyos dahil ang Diyos hindi nagkulang kailanman. Kaya ang final song po namin ay Walang Kulang. At saka yung dahil walang kulang, ito ay bunga ng pananabik natin na laging makadaupang palad ang Diyos. Kasi alam nyo, yung seek first the kingdom of God and His righteousness, yan yung pananabik that we will be always with the Lord, no? Kaya nga ako, pag na-engross ako sa pag-aaral, sabi ko, sana mawala na ako dito. Gumaganon po ako. Pag sinishare ko yun sa mga kasama, sabi naman ni Mother, ano ka, bibigyan mo pa kami ng problema. Makikita niyo naman sa Bible, Mother, kung nasaan ako. Yung gusto ko ma-take up na ba to heaven, yung ganon. Pero, siyempre, nandito pa tayo, kaya, praise the Lord. So, kakantahin muna namin yung Walang Kulang kami po lahat. Tapos medyo sabay-sabay kami po. Ayan, sige. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananandito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananandito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, pagkat si Kristo'y nananandito. Nananabik ang puso ko. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ako sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Walang Kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito.
Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, walang kulang. Pagkat si Kristo'y pananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, walang kulang. Pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ayan, mga kapatid. Thank you, The Lord. Lord is our shepherd. We will Natin si never Brother be in want. Sa ibang version, the Lord is my shepherd. I have everything I need. So, magko-closing prayer na po tayo. Ayan. Pero bago daw po, hindi po sila matutulog kung hindi daw po nila babatiin ang kanilang mga esposo. Ay, nakalimutan ko po kasi nakalimutan ko si brother husband. Hi, brother Johnny. Nandito na ako. Bye-bye. At ako, yung mga apo ko. Kamusta mga apo? Di ma sila. Thank you, Lord. Ay, akala ko dahil. Yung aking kaisa-isang apo. Ayun, Makulit. darling mo, hindi mo Aba, babati. syempre. Love ko yun eh. Hi, darling. At saka, thank you, Lord po, sa mga taga San Pablo. Pasensya na po kayo, kanina talaga ako'y nervyos na nervyos. Ayan. Thank you, Lord. Alam mo, naintindihan ko yung husband mo. Kasi yung tatay ko rin po, yung nanay ko nga, pinrepare niya lang yung nanay ko na in case kasi sundalo nga mamatay. Eh, kaso nga ang nanay ko ang namatay, hindi yung tatay ko sa gyera, no? Kaya, talaga yung mga husband nung araw, gusto nila, sila yung the one working and their wives are the one stay at home. O, yung mga sinauna, no? So, bago humaba pa at kami ay, dahil meron pa si Mami Paz po magko-closing prayer. Hello. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras, malayang oras at pinagkaloob mo po sa aming kapatiran. Tunay, Panginoon, napakaganda ang buhay na kasama kayo. Naranasan po namin ang walang hanggang kaligayahan. Basta't nandito lang kayo sa puso namin, sa aming isipan, tunay ang buhay namin ay magiging masagana na at masaya. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katugunan ng aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Bye. Bye-bye. Second